Hindi na nakatiis ito pong kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si PTV General Manager Lino Cayetano sa mga pinagsasasabi po ni Alan Cayetano, mga tol. Alam nyo naman, ito pong bunganga ni Alan Peter Cayetano hindi po talaga mapigil ngayon, lalong-lalo na sa kanyang live selling or FB Live, ano? Pero may mga bumibili pa rin ba sa paninda nitong si Alan Peter Cayetano sa FB? Meron pa rin. Mga DDS. Ang naniniwala na lamang kasi dito kay Alan, mga DDS. Ito kasing si Alan, mga tol, hindi po nito matanggap, I believe, ang kanyang pagkakatanggal bilang Senate President diyan po sa Senado. Siya lamang po ang natatanging naging Senate President na hindi po binigyan ng kortesiya ang pumalit sa kanya. Sa nakalipas po na panahon, lahat ng mga previous Senate President binibigay po ang kortesiya para po sa pagpapalit ng liderato. Pero yan po ay hindi ginawa ni Alan Peter Cayetano. Akala natin doon na matatapos ang kanyang bitterness. Pero hindi po. Every now and then, patuloy po siyang nagla-live selling sa Facebook at kung ano-ano po ang mga pinagsasasabi. Kaya dito sa pag-uusapan po natin, baka mabuisit din kayo pero hindi niyo naman makikita si Alan Peter Cayetano. Ang makikita nyo lamang, ako, pero maririnig nyo ang boses niya. Unahin muna natin, ito pong pagpuna ng kanyang kapatid na si Lino sa kanya. Kasi ganito po yung nangyari. No? Sa live stream nitong si Alan Peter Cayetano, bahagi po niyan, ang pagpuna ni Alan kay Kiko D. No? Ito po yung apo ni dating Pangulong Corazon Aquino. Sabi po ni Alan Peter Cayetano kahapon, just remember who you are, Kiko. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. O dahil po dyan, hindi po maiwasan ng kanyang kapatid ngayon na si Lino na manawagan sa kanya. Sabi ni Lino, "Hay, tama na, Alan. Apologies to the Aquino family." Basahin po natin ang kabuuan po ng balita. Ito po yung magkapatid. Si Lino Cayetano pinagsabihan utol na si Alan Peter Cayetano. Tama na. June 25, 2026. Nanawagan si People's Television Network or PTV General Manager Lino Cayetano sa kanyang kapatid na si Senador Alan Peter Cayetano na tigilan na ang mga pahayag laban kay Civic Leader Kiko Aquino D. Ito ay matapos punahin ni Alan Peter si Aquino D kaugnay ng reklamong isinampa ng Tindig Pilipinas sa Ombudsman. Tungkol ito sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa Senado habang may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay Alan Peter noong Hunyo 24, just remember who you are, Kiko. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Don't get instructions from the administration. Ang tugon naman po dyan ni Lino, "Hay, tama na, Alan. Apologies to the Aquino family. Today is not only the death anniversary of Pinoy, but also that of our dad." Pagtukoy nito sa ikalimang anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Dagdag pa ni Lino, "Perhaps this is a good day for prayer, reflection, and quiet remembrance for honoring those we have all lost and recommitting ourselves to serving the Filipino people through our actions." Mukhang sa dalawa na ito, ang nag-iisip lang talaga ng tama, mga tol, itong kapatid niya na si PTV Manager Lino Cayetano eh. Kasi itong mga pinagsasasabi ni Alan Peter Cayetano ay pamumulitika. At hindi man lang tinitingnan kung ano yung mararamdaman ng mga taong kanya pong kinikriticize kahit wala naman itong kinalaman sa kanyang ipinaglalaban na paniniwala. Anyways, para mas mabwisit po kayo at ma-reaction na natin, nasa sa inyo po kung kayo po lalagi sa programa natin sapagkat baka mabwisit kayo dahil mapapakinggan nyo po yung tinig ni Alan Peter Cayetano.
Pero kailangan ko pong gawin ito kasi tayo po ay para sa katotohanan, ano? At sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno at sa mga taong o public servant na sumusuporta din at ginagawa ang kanilang trabaho sa ating gobyerno. Kaya hindi natin pwedeng payagan na nagsasalita ang isang lingkod bayan na parang siya lamang ang tama at pinalalabas na mali ang mga kapwa niya public servant. O, again pasubali, kung kayo po ay mabibwisit sa tinig ni Alan Peter Cayetano, pwede nyo naman pong i-skip itong ating live stream. Pero kung gusto nyo namang mapakinggan yung aking opinion tungkol sa mapapakinggan natin kay Alan Peter Cayetano, manatili po kayo. Eto na, ang simula ng pambibwisit. Pakinggan po ninyo si Alan Peter Cayetano. Yes, sa Mindanao po, na binisita po natin ang mga taga Davao, Sarangani at Jensan yesterday. At syempre po, parating special mention ang mga talagang nagmamalasakit, hindi lang sa ating ekonomiya, hindi lang sa kanilang pamilya, pero sa ating buong bansa, ang ating. Ito yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga tol. Oo, idadamay ko kayo. Kaya manatili kayo kung gusto nyong mabwisit. Ito po yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na si Alan Peter Cayetano, mabulaklak po ang bibig nito. Napakalumanay magsalita, magaling magsalita. Pagka sa unang kita mo pa lamang sa kanya o pakikinig sa kanya, talagang makukumbinsi ka. Kasi ang husay niyang magsalita, mga tol, parang napakabait. No? Pero mag-ingat. Yun ang sinasabi ni Senador Trillanes dahil iba po ang laro nitong si Alan Peter Cayetano. Gagawin po nito ang lahat para sa kanyang ambisyon. At kahit sa kaparaanan na nanlilin lang na siya sa kanyang kapwa. Pero dito, tingnan natin kung ano yung mga sinasabi niya. Kung okay naman, aagrihan natin. Kung hindi okay sa ating paniniwala, bibigyan po natin ng kaukulang kritisismo at opinyon. Mahal na mga OFWs, magandang hapon po sa inyo ngayon. Sa pagbati po natin ng magandang hapon na ang ating pong topic today, pag-usapan natin ng konti yung impeachment. Naging vlogger na si Alan Peter Cayetano. Ay, nako! Senator Cayetano, kinukompetensya mo pa si Tapuan, Kami, kinukompetensya mo pa kaming mga vlogger, Hindi, joke lang. Malaya naman tayong gamitin ang platform, kahit sino pa tayo, kahit public servant, okay lang naman yan. No? Walang problema dyan. Saka hindi naman siguro pinagkakakitaan ni Alan Peter Cayetano ito pong social media. Nahihilig lang talaga siya sa pagbablog. Process para bago to mag-umpisa in almost more or less 2 weeks from now, medyo mas familiar na po tayo lahat. Pangalawa po, yung mga issues surrounding the Blue Ribbon Committee and yung ibang statements po na ginawa ng ilan nating mga opisyal, maging si Senator Lacson, maging si Senate President Win Gatchalian, or si Senator Lacson, binibira niya, mga tol. No? Parang tinutulungan niya ngayon si Rodante Marcoleta. Kasi si Rodante Marcoleta ang hindi makamove on kay Senator Lacson Pero ngayon mukhang nagbago ang sitwasyon. Ang hindi na makamove on ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, kaliwat kanan ngayon ang pagbanat niya kay Senator Lacson at bahagi ng live stream na ito ang pagbanat niya kay Lacson. Blue Ribbon Chairperson Erwin Tulfo. And then today is a special day sa Pamilya Cayetano. Ang tawag po namin ay everlasting life anniversary, no? Kasi tayo'y naniniwala when you are in Christ, you have everlasting life. So nung binawian ng physical na katawan o ng buhay yung katawan ng aking ama dito, naniniwala kami yun ang birthday niya in heaven. Ang bait, Nandyan ba si Seven Samurai? Nanonood ba sa atin si Seven Samurai ngayon? Kasi may chismis lagi si Seven Samurai, hindi ko lang mabanggit dito sa ating programa, baka mademanda ako ng cyber libel Kaya mahirap yung nagsasalita ng mga makadiyos na pananalita, pero sa pamumuhay iba naman pala yung ginagawa, Anyway, pagka dumating si Seven Samurai maya-maya at makita niya na naka-live tayo, paki-comment mo Seven Samurai yung chismis mo. Pero di ko babasahin gusto ko lang makita ng mga manonood natin. June 24,
Tagal na po, 23 years. Parang sobrang tagal, pero syempre, dun sa mga nagmamahal sa kanya, parang kahapon lang, no? So, let's start with a biblical principle, no? Ako po, yan na. Ang Ayan na. purpose po natin in saying verses ay dalawa. Okay? One, I want to communicate that in everything we do, Yes. napaka-importante na kasama yung ating Creator. Yung Creator, Amen. Siyempre bilang Kristiyano, no? Ako'y sumasang-ayon diyan sa sinasabi ni Cayetano. Baka magalit kayo sa akin, mga tol, ha? Totoo naman yung sinasabi niya ngayon dito, tungkol sa Biblia. Pero ang tanong kasi is ikinakasapamuhay niya kaya yan? Tuloy tayo sa pakikinig. or yung manufacturer, siya nakakaalam ng purpose ng bawat isa. So, ang Pastor ba yan si Alan Cayetano? Mukhang trying hard. Mukhang trying hard na pastor eh. Mukhang dapat ang ginawa ni Cayetano, mga tol, hindi naging politiko eh. Dapat nag-focus siya sa pangangalaga ng mga tupa. Meaning, dapat nagpastor siya. Kasi mukhang yun talaga eh. Yung kanyang pagkatao eh, no? Ang mangaral ng salita ng Diyos. manufacture or nag-create ng Toyota o Mitsubishi o BYD, siya may karapatan maglabas ng owner's manual o kaya ng user's guide, di ba? Ang nag-create ng iPhone, Samsung, Huawei, lahat ng napakagagandang mga cellphone, di ba? Yung user guide niyan or yung mga tips or yung mga upgrade sa kanyang operating system, yung manufacturer nakakaalam. So ako'y naniniwala din sa ating bansa, sa mundong ito, meron divine creator. So the second purpose is really not the verse per se, but the biblical principle involved, no? So, Amen. Addressing myself to Christians, Bible study muna tayo, mga tol. Mag-Bible study muna tayo, ha? we believe kasi that the word is a living word, di ba? Ibig sabihin, hindi lang to aral sa eskwelahan, hindi lang to math or science or history. Living word to, it changes you. Having said that, even for non-believers or those who believe something different, or even kasi sa Christian community, di ba, napakadaming denominations, may major differences. For example, evangelicals at saka ang Catholics. But even yung Catholics, di ba, between yung Opus Dei at saka yung Jesuits, or ganun din sa evangelical, kung Pentecostal, kung Baptist, Presbyterian, di ba? Napakarami pong mga pagkakaiba. Pero Ganito na lang ang gawin natin dito, mga tol. Kasi hindi porket kinaiinasan natin ng tao, wala na tayong mapupulot na aral. No? Tandaan po natin, ang lesson, lagi po natin yung nakukuha sa mabuti at sa masamang mga pangyayari. Di ba? Hindi naman lahat ng lesson sa buhay natin nakukuha natin sa mabuting kaparaanan. Madalas pa nga sa mga hindi magagandang pangyayari. Kaya isipin na lamang muna natin ngayon na binibigyan tayo ng lesson ni Alan Peter Cayetano at tanggapin natin yung mga katanggap-tanggap naman na kanyang mga sinasabi. So far, wag muna natin tingnan na ang nagsasalita si Alan Peter Cayetano. Pero pagka dumating doon sa punto na siya po'y tumitira na at naninira na sa ating mga sinusuportahang public servant, doon naman natin siya i-criticize. Pero dito sa pagkakataong ito, so far, so good. So far, so good, ha? Kasi maayos naman yung kanyang mga sinasabi so far, mga tol. Dapat tanggapin naman natin yan bilang mabuting individual, ano? Hindi porket nagsasalita yung tao ngayon, yung kanyang mga sinasabi na makatotohanan naman. So far, ay hindi po natin dapat paniwalaan dahil siya ay si Alan Peter Cayetano. O, baka uulitin ko, kung kayo'y naiinis sa topic natin ngayon, malaya po kayong makalipat sa ibang programa. Pero kung gusto nyo namang pakinggan patuloy ang opinion ni Top 1, tiyagain nyo na rin. Ako nga, busit na busit dito kahit nakikinig ako, tinatyaga ako para lamang maipagtanggol natin ang gobyerno at ang mga public servant na sinusuportahan po natin. may core beliefs. And these core beliefs, I'll call them principles, diba? Biblical principles. Kaya paulit-ulit po tayo na we can debate on opinions. Opinion yun eh. So natural, opinion mo, iba sa opinion ko. So, pag sinabi ni Lani, mas gusto niyang ang suot ko ay blazer or suit. Pag sinabi naman ni Tintoy na, sir, mas gusto ko pag suot mo t-shirt lang na plain. Pag sinabi naman ni George, iba talaga jacket. Kita mo si Robin Padilla, ang kaganda ng jacket, di ba? So, opinion yun di ba? Ang facts, dapat hindi tayo nagdidebate. Kaya nga fact yun Ibig sabihin, yun talaga, di ba? So, is the world flat or is it round? Nung wala pang way
to prove it as a fact. Some people said it's an opinion. Pero nung Magaling talaga magsalita, ano? Kaya pagka bago ka pa lamang sa politika at una mo siyang mapakinggan, talagang mapapaniwala ka nitong si Alan Peter Cayetano eh. may iba ng scientific way, lalo na nung nakapunta na ng space ang mga tao, tapos nakitang bilog, it's a fact na bilog. But Sabi ni D2, ni 27BF, daming pasakalyo ni Petra, vlogger nga, di ba? Ganun talaga kami mga vlogger, mga tol. May mga pasakalye. Pero si Top 1, ano ba yung nakikita ninyo, mga tol? Matanong ko lang kayo. Paano nyo ba tinitingnan at inoobserbahan ang pagbablog ni Top 1? May mga pwede ba kayong isuggest pa sa akin para ma-improve yung ating ginagawa dito? At pwede nyo bang sabihin sa akin yung mga negatibo nyong nakikita at yung mga positibo para i-consider ko yan, ano? Pero isa siguro, Tol DJ Byron Music and Topic TV, shoutout sa'yo ha, pakisubscribe ninyo si Tol DJ Byron. Pero, pasensya na kayo kung madalas mataas ang boses ko dito. Ha? Mukhang mahihirapan akong baguhin mga tol yung pagsasalita ko ng malakas kasi nasanay po ako sa loob ng napakaraming taon na nagtuturo at ang lakas-lakas ng boses ko talaga. Pag ako'y nagtuturo, madalas hindi ako gumagamit ng mic pagka nagtuturo ako. O tuloy po tayo sa pakikinig po dito. nowadays, pati ang facts, dinidebate. Kaya may alternative facts or may fake news pa nga kung fake talaga. That's why, let's go to principles. And what principle do I want to apply today? Yung biblical principle na kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. Or what we sow, we will reap. Diba? So, mula pa elementary or sa bahay, tinuturuan tayo na kung anong itatanim, yan ang aanihin. Tama naman yan. No? And tingin ko, applicable din sa iyo yan, Alan Peter Cayetano. Tingnan mo, nagtanim ka sa Senado, ano inanim mo? Pagkakatanggal sa Senate presidency. Tama ba yun, mga tol? Ha? Tama ba yung sinasabi ko ngayon? Kasi sabi niya, kung ano ang tinanim mo, siya mong aanihin. O nagtanim siya sa Senado. O ano ang inani niya? Pagkakatanggal sa Senate presidency. Balik tayo dito. Pwede magtanim ng mangga, tapos santol ang iyong aanihin. So, there is a tragedy, yung school shooting and then yung stabbing. And although it's happened before yung stabbing, and although napapanood natin sa television, for example, na nangyari sa US, I cannot imagine, of course, the parents. I mean, remember si ate po lost a child a few months after birth. At sabi nga niya na no matter how people say, I understand, we feel for you, habang hindi mo naramdaman ay hindi mo masasabi. So, I just wanna really pray for the parents, pray for the loved ones ng mga nasawi. Oy, maraming salamat sa mga obserbasyon ninyo, mga tol. Nababasa ko yan. Bagamat nakikita ko naman ang mga pangalan at mensahe ninyo. Pero huwag kayong magtatampo kung sinoutout ko si Tol DJ Byron Music and Topic TV. Alam niyo naman, kapwa ko vlogger yan. Gusto kong kung ano meron si Tapon ngayon na manonood, ganun din meron siya. Ang mga nasa shoutout ko along our topics, yung mga pinopromote natin, yung mga channel. Kayo pong mga manonood, wag po kayo magtampo kung hindi ko kayo ma-shoutout. Pero minsan naman nag-aalat tayo ng time para sa shoutout, ano? Bakit ba hindi na ako nagsha-shoutout madalas ngayon, mga tol? Kasi yan ang turo sa akin ni ChatGPT. Coach ko ngayon si ChatGPT, di nyo ba alam yun? Kung bakit lagi tayong libo ang nanonood sa ngayon, medyo kaunti lang, pero still 1,000 plus pa rin yan. Dahil po yan sa tulong ni ChatGPT. At ang sabi niya sa akin, hanggat maaari, iwasan mo ang shoutout kasi bumababa yung views mo. No? Pansinin niyo pag nagsha-shoutout ako, bumababa yung viewers. Pero anyway, minsan maglalaan tayo ng pagkakataon na mag-shoutout pagkatapos ng topic natin. Pagka hindi pa ako pagod, maya-maya, mag-shoutout tayo. No? Tuloy tayo sa pakikinig dito kay Pastor Alan Peter Cayetano. And of course, Hindi po siya pastor, baka maniwala kayo sa akin, kay Senator Alan Peter Cayetano. ask people to, to be sensitive, to pray for them. So, having said that, I also cannot say I can understand how the community feels, di ba? How yung classmates, yung mga na-trauma na bata, how the PTA, how yung mga homeroom teachers, how yung barangay, the barangay captain, everything it's just a shock to us, di ba? So, we have to reflect kasi kung anong tinatanim natin sa isip ng mga bata. So, isang lumabas na kasi yung mga violent na mga
applications or yung mga napapanood sa So far, maganda yung sinasabi niya mga tol, tanggapin natin ito. No, ito yung punto na kahit ayaw natin sa tao, kung maganda naman ang sinasabi, tanggapin natin bilang impormasyon na mabuti. No, so far. social media. In a sense, hindi bago po yan kasi nung bata kami, kaya nga na-ban din yung video games and then may ilan mga cartoons na na-ban din. Kasi given naman sa atin lahat na garbage in is garbage out. But siguro ang gusto ko lang i-contribute sa discussion, nung araw kasi you may ask, bakit Ay, meron. Sabi niya, I challenge you top 1, palit background o konting design. Paano palit background? Ito, si Pangulong Bongbong Marcos, tatanggalin ko? Yun ba yung nais mo? Korkoria? Tatanggalin ko to si Pangulong Bongbong Marcos. Palit background. Pagdating kasi sa pagde-design, mahina ako mga tol. No? Pero tingnan natin, pero pasensya na kayo, hindi ko po matatanggal ito. Tatanggalin ko po si Pangulong Bongbong Marcos diyan kapag katapos na po ang kanyang panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Tapos, ang napapansin ko sa ibang vlogger dahil paligoy-ligoy, saka hindi nila direct to the topic, saka yung ibang vlogger, mas madami pa yung mura at panlalait kaya minsan nawawala ako ng ganang panoorin sila. Kanya-kanya kasi ng style yan mga tol. Ano, meron kasing mga tumatangkilik sa kanila sa ganong estilo kaya patuloy po nilang ginagawa yon. Ako naman ang estilo ko dito, madalas nakataas ang boses at syempre more on information tayo no. At kung yung mga ordinaryong opinion din nitong si Top 1, di ba? Attorney, not attorney ka na lang tol. Ikaw ba yung nag-comment sa Facebook? Ha? Kasi merong nag-comment sa Facebook, nabasa ko, tawag niya, attorney. Attorney daw. Ha? Okay na okay yun, di ba? Pwede yun attorney. No? Pero mapapalitan ng pangalan ni Top 1 pag tinawag niya akong attorney. No? Gusto ko Top 1 pa rin. No? Top 1. Pero ayos yun, attorney. Ano? Ha? O sige, tuloy po tayo dito. Hindi aalisin tol, konting design lang. Paanong konting design? Hindi kasi ako marunong sa disenyo tol eh. Talagang wala akong, yung nakikita natin kay Pilipinas, si Go Philippines 3.0, yung maganda niyang kasi nakikinig din ako sa mga kapwa natin vlogger, mga tol, hindi lang ako nagpaparamdam. Ang ganda ng design ni Go Philippines 3.0. Di ako marunong nun eh. Pasensya na kayo Pero i-consider ko yan. Baka sakaling matuto ako. Total, may chat GPT naman na pwede magturo. Gagawin po natin yan. Tuloy tayo sa pakikinig po dito sa so far. Maayos naman na sinasabi nitong si Cayetano. Sana nga ganito na lang siya lagi. Ang problema, maya-maya, babanatan niya na yung administrasyon at syempre, ang ilang mga senador. bang iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it could be any kind of abuse, di ba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, no? Ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. And dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na. Sabi ni Michael Alawag, wag naman Top 1, baka parang Batorni ang kalalabasan. Oo nga, ano. Pero ayos din sana yung attorney, ano. Attorney. Si Shiro Kansaki nandito din, ang moderator ni Yusek Claire Castro. Marami kayong mga nakikita ko mga tol, nababasa ko yung mga pangalan ninyo. Pero wag kayong magtatampo kung hindi ko po kayo nababanggit. Mahalaga, nasa puso kayo ni Top 1 at maraming salamat sa mga pangalan na nakikita ko dyan. Kahit nga mga basher, nakikita ko, natatandaan ko mga pangalan ng mga yan So far, wala pa tayong basher Baka naman. Baka naman, magsipagdatingan kayo para madagdagan ng views ni Top 1. That's why nga, I won't go there, no? But yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ang drugs. Kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalitaan na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, yung, minsan mas madalas pa, may news ng heinous crimes o napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen. Alam nyo mga tol, that is not true No? Kung datos po ang pag-uusapan natin, even sa mga prosecutors, no?
at ito pinatotohanan na ito ni Fiscal EJ, di ko lang matandaan yung partikular na araw, sa kanyang experience bilang piskal, mas marami po ang nakakapag-commit ng krimen not under the influence of drugs, kundi under the influence of alcohol. Yun po ang katotohanan. No, maraming mga violent crimes na ang dahilan hindi po droga, kung hindi intoxication, no, ng alak. Hindi ko sinasabing walang violent crimes, marami din 'yan. Pero mas marami ang alak ang dahilan kung bakit pinatay o nakapatay, no? Pero hindi natin binabaliwala ito. Seryosong usapin ang impluwensya ng drugs sa isang tao, partikular sa resulta ng mga nagawa po nito, no, yung mga violent crimes. Ito naman ay hindi natin dinidismiss yung mga binabanggit dito ni Alan Peter Cayetano. Pero ang katotohanan, mas marami ayon sa datos ang produkto ng alak kaya nakagawa po ng krimen. Yan po ay katotohanan. Hindi po yung gawa-gawa lamang, mga tol. Hahanapin ko yung post ni Fiscal EJ para meron tayong pamantayan sa ating sinasabi dito. Na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings, killings sa school. Hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po sa bahay. So the reason po that we're more sensitive when it is schools, churches, or home is because this is the place where children should be safe. Di ba? Sa bahay, kasi nga, bahay mo yun eh. Di ba? Sino pang magmamahal sa iyo sa mundong ito, aside from God, kung hindi pamilya mo, nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kung sino man nasa bahay. Di ba? Church din, di ba? Why do you go there? You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world. At mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang na-injure ka or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then of course, school. Because we send our children to school para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not oil or gas or Ito, gold nakita ko na. or livestock, di ba? It's Nakita ko na, mga tol. Ito po base po to sa experience mismo ng isang prosecutor. June 15, at this moment, ito pinost June 15 ni Fiscal EJ. 3 magkakasunod na inquest para sa murder, homicide, frustrated murder, at attempted homicide. Turuan ko kayo ng bahagya, mga tol, pag paumanhin ninyo. Pero lahat ng paliwanag ko ay ordinaryong paliwanag lamang yan, hindi po legal na opinion, ano? Pag sinabi pong murder, ito po yung pagpatay na meron pong kwalifikasyon, no, na nasasaad sa batas. Halimbawa po niyan, patraidor, paghagis ng granada, pagsunog, pagbangga ng sasakyan, pagpaplano, at kung ano-ano pa na nakalagay po doon sa Article 248 ng ating Revised Penal Code. At ang kaparusahan po niyan ay reclusion perpetua. Ibig sabihin, yan po ang isa sa pinaka mataas ang kaparusahan pagdating po sa pagpatay. Kasi meron din pong same penalty na hindi po murder, like parricide. Ang parricide naman po ay pagpatay sa iyong asawa o kaya sa direct ascendant or descendant mo, no? Anak, pinatay ang ama, ama pinatay ang anak. O ganon, something like that, ano? Ngayon, meron din pong tinatawag na homicide. Ang homicide naman ay pagpatay na wala pong kwalifikasyon para sa murder at parricide or iba pang kaparaanan ng pagpatay. Halimbawa, nag-away lang kayo, pares kayong nagpambuno, nagresulta po ito sa pagkakapatay doon sa isa, no? Yun ay usually homicide ang resulta. Pag sinabi naman frustrated, ito po yung stages ng commission ng kung tawagin po sa Revised Penal Code ay felony, pero sa madaling pang-unawa, krimen. Pag frustrated, ibig sabihin nagawa ng suspect ang lahat para sana mapatay yung tao, pero dahil sa intervensyon ng iba katulad ng doktor, naisalba po yung buhay ng tao. Kaya po frustrated yon. At pagka-attempted, hindi niya nagawa lahat ng elemento ng krimen. Halimbawa, pinagtangkaan mong patayin, sinaksak mo pero hindi mo tinamaan, hindi mo man lang din nasugatan, no? O kaya binaril mo pero hindi tumama yung bala. O that is example of attempted homicide or murder. Dito, sa sinasabi ni Fiscal EJ, 3
na magkasunod na inquest para sa mga kasong pinanggit po natin. Actual real-life examples ng iba't ibang stages in the commission of a felony. May isang common denominator ang tatlong kaso. Lahat ng suspect ay under the influence of alcohol. Maliwanag po yan ha. Lahat ng suspect ay under the influence of alcohol. Wala ni isa under the influence of illegal drugs. Sa mahaba-haba niyang panahon bilang prosecutor, mabibilang lang sa daliri niya ang mga kasong nahawakan niya kung saan ang suspect ay gumagamit ng droga. Mas madalas pa rin na alak ang sangkot sa mga krimeng may karahasan. This is not to minimize the problem of illegal drugs. Problema pa rin yon at dapat labanan. Pero mahalaga ring tingnan ang realidad batay sa aktwal na mga kasong dumadaan sa sistema ng hustisya, hindi lamang sa popular na naretibo. Oftentimes, the most lethal substance ay hindi iyong ipinagbabawal ng batas, kung hindi yung legal, madaling mabili at socially acceptable. Alcohol has destroyed countless lives, families, and pictures often in ways that receive far less attention. Yan po ang katotohanan mga tol, at bilang criminologist, pinag-aralan po namin yan na talagang ang katotohanan, mas marami po talaga ang mga naging krimen dahil po sa impluwensya ng alak, hindi po dahil sa impluwensya ng illegal na droga. Pero sabi nga ni Fiscal EJ, hindi po natin minimize ang problema sa illegal drugs. Yun po ay dapat din labanan. Pero wag po natin palabasin na ang karamihan sa mga krimen ay laging resulta ng illegal na droga. Mas marami po ang resulta dahil po sa pag-inom ng alak. Balik po tayo dito kay Alan Peter Cayetano. Our children. So we expect those three places to be safe, no? So I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tingnan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it. May nagtatanong, paano naman po ang tumultus affray? Hindi mo naman inaakala na may masasawi pero ikaw ang promotor. Tama po yun. Ang basihan kasi ng kaparusahan ay yung akto, no? Hindi nga ikaw ang nakapatay pero hindi naman na-determine kung sino yung nakapatay. Ngunit nakita, nakasama ka sa mga nanggulo, makakasuhan ka talaga, katulad ng binabanggit mo. No? Death resulting in a tumultuous affray. Parehas lang po halos ang o mababa lang ng bahagya ang kaparusahan niyan, pero mapapanagot ka. Kasi kung nakilala, wala nang tumultuous affray na nagresulta sa pagkamatay kung hindi either homicide or murder. Yan ang sagot natin diyan, sub-annihilation. Tuloy po tayo dito. Ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata sa lansangan at saka sa social media. Di ba? And then, mga churches, most are punong-puno. So, yung supervision then or yung personal time, iba-iba, depende sa church. And then homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So, my point is lang, sana ganito na lang si Alan Peter Cayetano, mga tol eh. No? Ang ayos ng mga sinabi niya sa unang pagkakataon dito eh. So para sa ilang minuto po na pakikinig natin sa kanya, 11 minutes, wala pa tayong nakikita na pagbanat niya sa gobyerno o sa mga kapwa niya senador. Kung ganito lang sana lagi si Alan Peter Cayetano, mas magiging mapayapa ang Senado eh. Kaso lang, mukhang hindi po yan mangyayari dahil dito po, paunahan na natin ito. Bahagi po ng live na yan, ito. Pag lumipas itong administrasyon, yan ang ayan ang problema kay Alan Peter Cayetano. Ang ganda na ng mga sinasabi niya nung una, pero siningitan niya pa rin ang politika. Pag lumipas itong administrasyon,